Trigger warning. This podcast contains conversations surrounding depression and suicide. If you are experiencing symptoms, please don't hesitate to seek professional help and proceed with this podcast episode with caution. Nahinto ako sa pag-aaral dahil financially, of course. Kasi, struggling. yes. So, tumambay ako sa computer shop. Paano ka ngayon nagsa-side hustle ng time na yun? Pustahan ng Counter-Strike. So skillful ka pala! Literal. Naging Philippine team ako noong 2003, 2004, 2005 sa World Cyber Games. Kami representative sa Counter-Strike. Wow. But if I will have an option that time, I will choose to study. And finish school. Kasi mas maganda yung may pinangahawakan ka, parang worst comes to worst, you're still... May safety blanket Yeah, ka. meron ka pa rin safety net o secured ka pa rin. Yung panahon na mag-i-start pa lang kami, wala pa yung business, partner na kami ng girlfriend ko that time, which is asawa ko ngayon. Kami yung normal, typical, inom dito, gaming, walang kahit ano. Parang bahala na ako sa dali ng buhay. Nag-start talaga yung deep dive ng pagdating sa tunay na buhay nung nagkaanak kami. Dami agad pumasok sa isip ko, literal. Pero one thing na pinangako ko sa sarili ko, hindi pa pwedeng mangyari sa magiging anak ko at magiging mga anak ko pa yung mga pinagdaanan ko before. Pero bro, tanong ko lang like, have you reconnected with your biological or never? Yes! You did? Yes. Ayun, So, pumunta ka na Japan? Hindi. Oh, paano Yun yung matinding storya, pare. Matindi tong story yung sasabihin ko sa inyo. Fast forward. So, nag-MLM na ako. Naging top performer ako sa company that time. Yung pangalan ko, pare, nasa pader. Kenichi Enda. May lumapit sa akin, hindi ko kilala. Sabi niya, kilala mo si Kazuo Enda? Kinilabutan ako agad. Sabi ko, tatay ko yan. Siyempre, unang nasa isip ko, Ma'am, meron ba kayong contact? Baka meron kayong pwedeng makakausap or kakilala. Sabi niya, wala na akong contact ng tatay mo. Tagal na ako talent niya eh. Pero meron akong kilalang hapon na possible kilala tatay mo. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direct J. Hello, Kamusta? Bri. Okay naman. I'm Ngayon lang excited. ulit tayo nag-shoot, ha? Ngayon lang ulit tayo nag-shoot. After so long, kasi dami nating na-record na episodes. Yeah. And I'm excited to maybe introduce, not just to you, but of course to our low barkada, the guest for today. Na-miss natin sila. Oo, na-miss namin kayo, guys. Excited ka na ba? Excited na, syempre. So, direct, etong guest natin, he's just one of the MLM icons lang naman dito sa Philippines. Oh. Interesting yan. Alam mo kung Been bakit. here. Oh, bakit? Kasi, alam mo, pag yung mga ganyang icons, ibig sabihin, magaling yan sa ginagawa nila. Yun. Lalo na, nasa sales tayo. Exactly. Siyempre, hihingi tayo ng mga tips kung anong ginagawa nila. Exactly. And Diba? hindi lang yun, direct. Alam mo bang, 16 years na ginagawa to? Oh, ang tagal na, 16 no? years lang naman. Oo. So, basically, this guy has been doing this for so long. Ang dami natin makukuhang knowledge and value from him. Galing. Excited na ako, Bri. He's also the founder, direct, of Chosen 10X. Gusto mo ba mag-10X ang business mo? Syempre. Ayan. So, Diba? without further ado, direct, pakilala na natin our guest, Kenichi Enda. Hi, Ken. Hello, Ken. Hi sa mga viewers natin and Sa ating listeners. mga Low barkada. Low barkadas, Brother. mga low barkadas natin. Bro, thank you so much for saying yes to being part of our Hindi, show. actually, kinulit kita eh. Kinulit ka ako. May ganun, minanifest ito, guys. Kasi even last year, when we, matagal na tayo magkakilala actually. Tapos parang nagkaroon ng opportunity to rekindle yung friendship last year. And gusto mo talaga to be part of a podcast show. Of course. And here you are. Yes. Maybe, babalik natin yan. Maybe manifestation is something that you also believe in. But
yeah, this has been a long time coming and we truly appreciate you for saying yes to this. Pero ang inaano ko, baka maguluhan yung low barkada natin. Bakit? Kasi United Colors of Benito na itsura natin. Tatlo. Iba-iba, no? By the way, kasi Oo nga, no? si Ken, actually, may lahi siya. Diba? So, may lahi siyang Hapon. Si Derek naman, may lahi siyang Persian. Akala ko, sa akin makakalimutan mo. Tatampo ko sa'yo. Ikaw ba? Ikaw, pre, ano lahi sa'yo? Ako? Oo. Ano ako may Spanish na lahi din naman. I mean, common here in the Philippines. Yeah. But, I mean, apart from that, Filipino at the end of the day. But, yeah, siguro Ken, para masimulan natin, let's strip off the band-aid and just dive into maybe having a conversation about your history. Baka pwede mo kwento sa amin, paano ba nagsimula yung kwento mo? Okay. That was, I think, 18 years ago. Mhm. So, I have a dad, Japanese. Mhm. And typical, ordinary family, Filipino family. Okay But naman. you're based here in the Philippines. Yes. Kayo lahat. Yes, yes. Hindi kayo tumira ng Japan? Never. Okay. So, yung dad ko kasi taga-Japan talaga. And, he met my father sa Japan din kasi he met my mother. Nag-work kasi mother ko sa Japan. So, doon sila nagkakilala. Kaya sa Which nabuo. part, bro? If you don't know. Tokyo. Tokyo area talaga. Tokyo, sa Tachikawa. Okay, yes, I'm familiar with that. Yeah. Okay. So, So your father met your mother yes. during her stay there, nagtrabaho siya doon. Mhm. Tapos doon na buong pamilya mo. Panganay ka ba? Pangalawa. Pangalawa. So Yung- ilan kayo? Tatlo? Sa father ko, na Japanese, dalawa kami. I have Dalawa. ate. Okay. Wow. So, doon nag-start. So, okay naman lahat. Yung mother ko, housewife. Mhm. And then, of course, papadala ng pera na lang yung typical Filipino setup na OFW, gano'n. yes. Okay. Pero born ka sa Tokyo. Born No, ka no. dito Dito. sa Dito. Sa Pilipinas. Okay. Tapos, suddenly, nagkaroon ng problema ang father ko. If I remember, kasi sobrang bata pa ako noon, I think, Mhm. 4, 5, 6, ganon. Hmm. Out of nowhere, biglang wala ng connection sa father ko. Oh. So, So literal na biglang cut off lahat? wala. Ganong level. That time, wala pang internet. Correct. So, Landline. Literal. So, para Sulat-sulat nga lang, di ba? para makontak ng mama ko yung father ko, yung may card pa, pipila ka sa PLDT. Yes. Tapos, Scratch mo. scratch. Tapos, may operator pa. Correct. So, I think umabot din ng mga 2 to 3 months bago nalaman na may nangyari sa father ko. Mhm. So, what happened to him was na kulong siya sa Japan. Sa Japan. Yes. Okay. According to him, syempre nakalalayan na frame up siya for illegal drugs. So, parang nadamay siya. Okay. But of course, hindi naman siya user, hindi rin siya nagbebenta. Ang business na kasi agency. Okay. So, siya nagpapadala dati ng mga talent. Yung mga panahon Yes. ng Tokyo, yung mga Japan, Yes. para sa kahirapan. Oo. Yung mga totoo. ganon. So, eventually, nakalabas siya. Pero it took years bago kami makapag-connect ulit. Mhm. So, mama ko, yung mother ko, financially struggling. Kasi wala siyang work eh. Single mom. Papadala lang ng pera. So, ang nangyari noon, nagkaroon ng panibagong partner yung mom ko. Hanggang magkaroon ako ng dalawang step brothers. Mhm. So, in short, yung partner niyang bago, yun na yung tumulong sa amin na ate ko. Wala naman siyang choice eh. Yes. So parang kinilala mo bang father mo yung stepdad mo? I mean, okay rin ba yung relasyon mo doon? Kasi syempre iba pa rin pag totoo Yeah, tatay mo. Totoo ang tatay mo. Hindi kasi ako emotional. Okay. So, ibig sabihin, okay, kung ano nandyan. Kung ano yung setup, sige lang, go lang. Okay. Thankful naman ako. Wala namang hatred. Wala rin... Siyempre, intindi ko rin yung sitwasyon ng mama ko. Siyempre. Out of nowhere nga, wala na yung father ko eh. So, ano gagawin ko? Correct. Sino rin papakain sa amin? Bata pa ako that time. So, fast forward, hanggang sa nahinto ako sa pag-aaral dahil financially, of course. Kasi, Struggling. yes, yung panahon na nagpapadala pa yung father ko, may connection pa, okay pa eh. Nasa private school ako nun sa QC. And then, nung nag-stop, I was forced to switch to public school, which is I'm not comfortable. I'm not against public school, no? So, kasi hindi pa na-experience eh.
Parang after a month lang, parang, shit, di ko gusto dito, magulo. Oo. Sobrang gulo talaga as in. Kumpara dun sa dati kong pinag-aaralan. Correct. Hanggang parang tinamad ako mag-aral. So, tumambay ako sa computer shop. So, in short, nagka-cutting class. Hindi pala cutting. Ano man lalaro mo? Literal, Hindi hindi ka na pumapasok. Hindi Oo. ako pumapasok. So, nilalaro ko, that time, StarCraft pa yun eh. StarCraft pa! StarCraft. Okay. So, sobrang Parang OG na, di ba? So, pinapalabas mo, tanda na kami dalawa. StarCraft, Warcraft. Yung mga uso Tapos, nun. ang pinaka... Hindi ka nagka-Counter-Strike. Counter-Strike talaga. Sabi Ang na. pinaka, OG yan OG, sa Counter-Strike. Tapos, of course, wala pang Dota that time eh. Ah. So, hanggang sa, naging tambay sa computer shop. Tapos, sobrang competitive kasi ako pagdating sa gaming. So, high school days to o pa-college ka na? High school. High school, okay. Natapos ko kasi first year high school lang eh. Literal, hanggang ngayon. Wow. So, So, yung yung time ba na nakat ng any, not just communication, but syempre, yung sustento from the father. So, technically, biological father. parang naging independent na ako at that age. Yung mga Okay. first year high school ako noon eh. Independent in a way, wala akong work, pero parang di na ako humingi sa mother ko. Kasi alam ko naman, mahirap eh. So, Walang dumidiskarte pera. ka nung time Dumidiskarte. Pero Ken, gusto ko lang maintindihan. So, nanggaling ka ba sa family na middle class or mahirap talaga? Mayaman, mahirap, middle, Okay. baba ng onting middle. Okay. Ganon. Parang sabihin natin, that time, yung standard of living nyo below average. Yes, below average. Tapos sinasabi niya kasi kanina, Brian, naalala ko lang, sabi niya, computer shop, tapos parang hindi na siya humingi sa magulang niya. Tapos hindi naman sila mayaman. Nung dumating na sila dun sa below average, di ba? Exactly. Paano ka ngayon nagsa-side hustle ng time na yon? Pustahan ng Counter-Strike. So skillful ka pala! Literal. Not to boast, naging Philippine team ako noong 2003, 2004, 2005 sa World Cyber Games. Kami yung representative sa Counter-Strike. Wow. At the same time, regarding sa side hustle, nag-Ragnarok din ako. So, Pinag- gamer ka magbebenta ka pala ng talaga mga- to. Gamer pala talaga to. Ragnarok, na MMORPG, yun, doon ako kumita ng malaki kasi nagbebenta ko ng items. So, doon na rin maraming nagkaroon ng mga connections. So, actually, yun yung first time ko nga, doon ko marirealize ko, parang doon na Na-hone yung skills mo. yung skills ko. Ngayon ko lang na-realize actually, habang kinikwenta ko. Parang, matagal na pala ako nagbebenta, hindi ko lang napansin. Binibenta ko kasi mga items na rare. So, may mga kamahalan. Like, for example, magbo-boss hunt pa ako noon. Baka nakaka-relate yung iba dyan eh. Ano yung mga Ragnarok. terminologies So, na yan? magbo-boss hunt. Boss hunt kasi sa boss na nakakuha ng mga drops. Yeah. So, drops is yun yung mga items. Tatanda ko, safety ring pa yung, basta nakakatulong yun sa karakter. Yeah. Lumalakas. So, nakakabenta ako like 7,000 pesos isang ring. item. Which is I can get it in 3 days time. Basta tiyagain lang. So, doon ako nakasurvive. Through selling. At the same time, pag may pustahan ng Counter-Strike. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, medyo malaki kinita ko sa pustahan sa Counter-Strike nung una. Saan ka ba? Baka tumatambay ka sa Didas or sa Aztec? Yeah. Tapos, anong nangyari ngayon? Sa sobrang dami... Alam ko yan. Sa sobrang dami namin nakalaban, wala nang lumalaban sa amin. Okay. That's the time na humina yung sa pustahan. Parang sila na naman, gagatasan lang tayo yun. Yung pa-intern nila mag-withdraw naman sila sa atin. Ganon yung term. So, nangyari noon, kumikita na lang ako sa Counter-Strike sa competitive scene. Mga official Counter-Strike tournaments. So you were kind of forced to go into competitive kasi kailangan mong additional eh. Humina yung... Hindi ko rin masabi kasi gusto ko rin eh. Actually, hindi by force. Ako nga naghahanap eh. Sino pa pwede makalaban dyan? Ganong level. So, kaya nga lang. Kasi sabi ko lang, kasi parang humina yung sa pustahan. Pero ano pa yung other means mo to earn money and compete, which therefore led you to maybe mag-competitive scene ka. Yung sa pera side, hindi ko siya masyadong hinahabol. Ang habol ko lang, Masaya ka lang. masaya ako at the same time, gusto ako yung pinakamagaling. Okay. Competitive, parang nagka-title na, hindi pa pwedeng Yun na yun. Oo, ganon. So during your stint na nag-competitive ka, what were your accomplishment ng time na yun? World Cyber Games 2003, Philippine representative. So, ibig sabihin, nag-compete lahat ng team sa buong Pilipinas and then kami nanalo kaya kami representative. So, that was 2003. Sa Korea yon. First time kong makalabas ng bansa. How old ka nung una ka nakalabas?
14 or 15. Kasi natatandaan ko, kailangan pa ng consent nung sa DFA. So, may visa pa sa Korea. So, pinagawa pa ng mama ko letter na pinapayagan nila. Kasi it was sponsored by Samsung that time. And dati kasi, hindi pa masyadong funded yung esports. Correct. Compared now, milyunan yung mga presyo. Although sa ibang bansa, maganda na yung mga price. Pero dito sa Philippines setup, parang, lalaro ka, patapon buhay mo, tigil mo yan, walang future. Ngayon, ibang usapan eh. Iba na. Yung mga magulang, ba't di ka naglalaro? Maglaro ka! Practice ka! Di mo may tournament kayo? So dati, parang, hindi siya... Frowned upon. Hindi tinatanggap ng society eh. Parang, dati kasi, ang pag-game is parang bisyo. Ngayon, sports na siya eh. Tama. Diba? Nag-iba na eh. Kasi, parang over the years, it has been accepted na rin by nag-evolve society. siya. Correct. So, pero, meron lang ako gusto isang tanong sa kanya. Sige, ano Na-inspire kasi ako sa kwento mo. So, sabi mo kanina sa amin ni Bri, first year high school, up to date. Up to date. Hindi ka, di ba, hindi ka na nag-aral special school, wala na. Hindi. Basta't pinanindigan mo na siya. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sa tingin mo ba, yung naabot mo ngayon, mas mataas pa ba maaabot mo kung nakatapos ka? Or you won't change anything from the past? I think I won't change anything. Kasi doon ko na na-realize everything happens for a reason. Parang napaisip nga, paano hindi nangyari to? Malamang may work ako ngayon. Di ko alam, pwedeng BPO, or pwedeng OFW ako, or kung saan man ako dalhin. Parang doon ko na-realize na talaga may purpose dati. May mga bagay tayong hindi kontrolado. Pero yung sitwasyon kontrolado mo, ikaw natatahak kung saan mo gusto pumunta. So, yun yung na-realize ko na minsan napapaisip, paano kaya paano kung nakapag-aral ako, gano'n. But if I will have an option that time, I will choose to study. And finish school. Kasi mas maganda yung may pinangahawakan ka, parang worst comes to worst, you're still... May safety blanket ka. Meron ka pa rin safety net, o secured ka pa rin. Kasi syempre, ang init-init ng usapan sa social media, diploma o diskarte. Correct. Sa akin, sa sitwasyon ko, I'm not encouraging people not to finish school. Sitwasyon ko hindi kaya eh. Correct. If you have the opportunity to have the studies or to go to school, why not? Opportunity yan eh. Kaya lang sa akin kasi, wala akong choice. But, hindi ako malungkot. Technically, hindi rin ako masaya. Parang tinanggap Steady ko ka lang. Ito, ganito buhay eh. And actually, ganun na talaga. There's a lot of things that we can control. Yun yung mga situations, scenarios, o yung mga environment. But, one thing for sure, you can control something on your own. Kumbaga, ikaw naman magdidikta kung saan ka pupunta eh. Exactly. Pwedeng mainit ngayon, pwedeng malamig, nasa sa'yo kung tutuloy ka o hindi. Galing. So, at an early age, Ken, sabihin na nating dumidiskarte ka na. Hindi ngayon mo lang na-realize na nagbebenta ka na pala noong time na yun. Diba? Na, imagine Ragnarok pa noong time na yun. How did that, in a way, yung skill set na yun, help you get to where you are right now? Doon ko na-realize na madali pala kitain ng pera. Basta alam mo kung paano. Kasi kagaya nun, ang dali-dali ko lang kumita sa pag-Ragnarok, lalaro Ragnarok, tapos makakuha ng item, makabenta ako. Doon ko na-realize, hindi rin sa presyo. Kasi mahal yung binibenta ko for a game. Imaginary lang yung item na yun, the 7,000 pesos, sabihin na lang natin. But, may kumukuha. So, doon ko na-realize, you just need to have the right market. Yung mga bumibili sa akin, yung talagang mayayaman, yung mga... Willing to spend. Yung actually, madalas mga may matatanda na nga eh. Parang naglalaro lang sila for fun. Mga executive pa yun syempre may pera sila. Para lumakas yung karakter nila, bibili na lang sila ng gamit. So parang doon ko na-realize, hindi mahirap kitain ng pera eh. Madali siya pag alam mo. At lalong-lalo na kung may proseso. Kasi nakabisado ko na yung proseso sa pagbenta ng item. Alam ko na gagawin ko. Maghahunt ako ng boss at sure ball, may makukuha ko doon. And then sigurado rin may bili. To the point nga sila na nag-aabang eh. Ken, meron ka na bang supply dyan? So nag-request sila tapos ikaw na yung mag-hunt ng item na yun? Yes. Actually, madami. May mga waiting pa nga eh. Galing. Ang maganda rin doon, wala ako masyado competition.
at that time. At that time. Grabe, no? Kasi wala pa social media eh. Yun yung kagandahan dati. Mhm. If you're doing something, wala nakakaalam. Unless magkakwentuhan tayo. Kasi hindi ko makapag-post ng flex mo eh. Totoo. Baga, Sa Friendster, hindi mo pa na-flex sa Friendster yun. Hindi rin. Parang yung Friendster, pang connection lang. Add, di ba? Wala yung kagaya ngayon na sobrang bold lahat ng tao. Ultimo, Starbucks pa post. Which wala namang masama. Pero parang ang okay din yung dati. In a way, kasi babawasan yung competition mo. Kasi ngayon, may post ka sa social media. Isa-search lang sa Google eh. Tatanong lang kay ChatGPT, lahat masasagot na eh. Ken, alam mo, ito, hindi ko alam kung dinidiscuss na ibang podcast to, no? Pero, Teka guys. Break muna tayo. Commercial break muna tayo. Kasi medyo nakakapagod. Kaya pa tayo nag-uusap. Wala tayong pulutan, pre. Oo nga eh. Meron ka ba dyan? Teka lang, meron ako. pero, hindi, depende sa pulutan kasi bawal ako, vegetarian ako, alam mo naman yun. Ay, teka, sakto. Ito meron. Bro, abot mo nga. Alam niyo ba to? Ano yan? Dr. Greens, bro. Ngayon ko na narinig. Veggie crisps. Patingin nga. Teka lang ha. Sea salt flavor. At alam mo ba, direct, Pwede sa akin to 0% cholesterol at 100% veggies. Ba? 100% veggies. So, literal, gulay. Tataba Gulay dito. talaga to, bro. Oh. Ay, Healthy. Saan ko ba mabibili to? Ay, check out nila ang Shopee at Lazada and TikTok links dito. Wala na bang ibang flavor? Ito lang? Ay, teka lang. Ikaw ba gusto mo? Spicy. Gusto mo spicy? Oo, may ligaw sa manghang. Brother, abot mo nga. Oh, ayos Spicy to flavor, bro. Ang bilis Meron agad. Ang bilis naman na. Ang bilis mo na grab mo. Kaya kayo, kung gusto nyo ng Dr. Greens Crunchy Veggie Crisp, order na kayo. Ako kasi, based on experience and yung sa mga kakilala natin, no, na mga successful dito sa Pilipinas, isa lang ang common denominator na nakikita ko eh. Kapag ka go-getter ka o high achiever ka, mataas ang depression. So ikaw, along the way, nung time na si daddy mo nakulong, si mommy mo naging single mom in a way for a time, di ba? Tapos, hindi ka nagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho ka, hindi ako maniniwala kung sasabihin mo sa akin, naging smooth sailing yun for you. So, paano mo hinahandle yung stress level and depression para makapunta ka sa top? Ma-overcome mo yun. Ma-overcome mo yun. Take us back. Take us back to that point na maybe at a point in your life, you felt as if nothing is going right. And humihiling ka lang ng maybe sagot sa Panginoon. So, actually, yun yung sabi mong parang hindi ka maniniwala na walang ganon. Meron, honestly. Pero hindi ako tumatambay. Hindi mo siya tinatambay yung emotion na yun. Hindi ko alam kung strength ko to or weakness kasi parang wala akong emosyon. Okay. Hindi ako masyado nasasaktan. Wala sa akin yung mga bagay-bagay kung ano man gawin sa akin ng mga tao. Malulungkot ako, medyo... In a few minutes. Literal. Literal yun? Mabilis akong maka-move on. Parang lagi ko lang tinatanggap kasi na ganito talaga buhay eh. So, pag hindi ko kontrolado, hindi na ako tatambay. I always focus... Good character yun Yeah. Yun nga, hindi ko alam kung strength or weakness kasi minsan, syempre, may mga kaibigan ka, nagsishare ng problema tapos ako wala lang. Correct. Kasi di ba yung iba parang magsisimpat siya pa. Ganito ako. Tapos, hindi, mag-move on ko na lang, ganon, etc. Ganon lagi yung, yung way ko ng, kaya nga pangit akong tropa na kukwentuhan mo eh. Kasi lalabas na agad sa kabila eh. Guess mo? Kasi ako, ganon ako sa sarili ko eh. So, hindi ko pa pwedeng ibayin yung sarili ko para lang i-comfort ka. Okay. Sabihin ko pa nga, doon ka na lang kay ganito. I think it's nothing wrong about who you are because that's you. And I guess it's more on understanding kung sino ka ba talaga. So that you can also know what you can give to others. Yeah. Hindi ko naman kasi hanapin sa'yo kung di naman talaga yun sa'yo. Tama. But I guess it's just really being able to tap din yung other side. I'm not sure if na-access mo din yun. One thing I've learned through some of the programs I've attended is, nothing wrong about who I am. Pero there are other aspects in life. Yun nga, like putting intention in maybe
being emotionally invested in something, for example. It's a practice na parang other side of the coin. That's something na maybe you can also practice. Lalo na kapag may mga kaibigan kang kailangan ikaw kausapin, di ba, bro? But I think, direct, ang nakukuha ko dito is, I think, Ken, you've been hardened by life. Mhm. At an early age, ang dami nangyari sa'yo. I guess to a point din, to a degree, nagkasama ng loob ka ba sa tatay mo? Never, actually. Never. Hindi ako, wala akong... Kahit na napilitan ka, dumiskat at early age? Wala, actually. Hanggang ngayon, kung iisipin ko, I never had anger or something. Parang, thankful pa nga ako eh. Parang, thank you sa sperm mo. Kung wala yun, kung wala father ko, wala ako eh. Kumbaga, yun yung pinaka-thankful na lang ako. Wala na akong ibang hanapin pa. So at early age, you basically, mindset mo is you've forgiven him? Oo. Hindi kasi ako taong makimkim ng galit eh. Parang, at early age, na-realize ko, kung galit ako sa tao, ko naman yung talo eh. Pwedeng galit ako sa'yo, ikaw, di ka galit sa akin. Eh, di ikaw, iniisip pa kita eh. Tapos, ikaw, di mo ko iniisip. So, talo ako. So, ganun lagi yung thinking ko. Kahit ngayon, kunyari, syempre, hindi naman maiwasan, may mga tao may ayaw sa'yo. Correct. Okay lang sa akin. Wala namang mawawala sa akin eh. Laging ganun ang thinking ko. Parang by default, okay lang. Okay lang lagi. Kasi nga, I always focus on the things that I can control. Hindi ko naman kontrolado yung emosyon mo sa akin eh. So, wala akong magagawa dyan. Alam mo, nakakatawa kasi even if, he's hardened by life, yung mentality mo rin kasi talaga eh. I guess it's from your competitiveness din. Possible. Di ba? Kasi parang sa isip ko pa eh, how can you broke someone na broken na? Parang sisirain yung sira na. So, wala nang dating. Tama. Eh, sira na ako dati pa. Di ba? So, eventually, through time, naayos naman lahat ng bagay. Pero pinagdaanan ko na eh, parang, ano pa bang worst pang dadating? So, eto gusto ko tanongin kay Ken direct. Matagal ka na sa industriya mo. Naalala mo pa ba nagsimula ka? Oo naman. Oo naman. So, paano mo nadala yung competitiveness mo, yung character and traits mo into helping you becoming who you are today? Actually, syempre, sa MLM, invite ka eh. Invite ka ng Kapit friends tayo. mo. Kapit Ganyan, tayo. oo. That time kasi wala pa naman social media. If I'm not mistaken, through text and call pa nga yun eh. That time. That was 2008. So, yung mga kaibigan ko, kabarkada ko sila, kasama ko rin sila sa computer shop. And yun, niyaya ko, which is alam ko na naman. Baga, alam ko na yun, business. Total sa akin nga, lagi ko na isip, wala naman mawawala sa akin, why not? So, chinek ko siya. Actually, dun, pinaka nabaliw ko doon, tropa ko yun, kababata ko, lahat ng kalokohan, sabay kami. Tapos nakakotse na siya. If I'm not mistaken, Pajero yun eh, that time. That was 2008. Pero, pareho kaming hindi high school graduate. Pareho ko, first year high school din. Tapos, shit, nagkakotse to. Sa isip, dinudurog ko lang sa Counter-Strike to eh. Yun yung basihan ko. Bata pa mag-isip eh. Kung nagawa nila, kaya ko din. And of course, kumbaga, ako yung nagpaka-open mind. Paano ba yan? Sige nga. Parang wala na akong pakialam kung paano pa yan. Basta alam ko, kaya ko yan. Kasi nagawa niya eh. Actually, malamang nga, ngayon ko lang na-realize din, kung ibang tao siguro, parang walang dating. Parang baka di ako maniwala. Kasi yung storya niya, may impact kilala siya. ko Dahil similar, tapos kilala mo. Yes! Dinadurog niya. Tinatalo ko sa Counter-Strike, tapos ngayon nakakotse na. Given na ako yung magaling sa Counter-Strike. Pero usapan, umaasensyo na sa buhay. Ibang level na yun. So humble down ako, na kahit na superior ako pagdating sa paglalaro. Sila nakakaalam ng business, so nag-humble down ako. And of course, ang pinakauna kong ginawa nun, inaral ko yung business. How it works. Similar to what you've done sa kasi hindi Ragnarok. pumapasok sa akin eh. Walang Counter-Strike, Ragnarok, Dota, Warcraft, Starcraft, tapos Inalalam mo yun eh. Tapos bigla negosyo, hindi mo alam. produkto. Huwag ko kumbinsi ka ng tao, ganun. Parang, pero sa akin, wala na akong pakialam doon sa how. What more important sa akin is yung goal. Ano yung gusto ko? Kasi at early age na-realize ko, lahat ng bagay na pag-aaralan. Tama. Literal. Pero Ken, ito kasi, sa mga ibang ini-interview ko na sa sales team ko, isang
common na lagi kong nakikita sa resume nila pag galing sila ng networking. Tinatanong ko sa kanila, ano ba struggle? So, ang tanong ko sa'yo, syempre, masama not all, depende sa kausap mo. Yes. Pero ang thinking ng tao, ay, networker yan. Naku, imbitahin tayo magkape niyan. Naku, lolokohin tayo niyan kasi tatakbo rin yan in the future. Tama. Yan ang common misconception ng mga tao sa networking. Those are their notions talaga. So, paano yun? Siyempre, may ibang barkada ko. Tingnan mo si Ken, no? Networking lang. Oh. How do you feel? How did you feel? Siyempre, naranasan mo yun for sure. Yes. So, sabi mo, wala kang emosyon, di ba? Pero gusto ko lang, nung una, ano yung sabi mo? Sige, push lang talaga tayo. Paano mo pinakita rin sa tao na yan ang thinking mo, pero mali ka dyan? Tell us. Through results. Because for me, no one can argue with results. Tama. Sumama man sila o hindi, I can find people. Correct. Bumili man sila o Hindi hindi. kay market ko, no? Yes, hindi. Parang, ganun eh. Doon ko lang din na-realize, hindi naman na lahat ng tao pare-pareho eh. Tama. May gusto, may ayaw. May okay na sa buhay. May chill lang. Merong gusto mong maging successful. So, yun pa isa, yung natutunan ko rin at early age kasi dati wala pang podcast. Di ba? Oo, wala. Pero sobrang resourceful ako in terms of learning, lalo na yung mga audiobooks. Correct. So, Yes. at early age, minamaximize ko yung oras ko. Sobrang maximize daily na pag wala akong ginagawa, walang kausap na clients, walang kahit ay ma-attend ako hindi pa lumatin, nakikinig ako ng mga audiobook na downloaded pa yan sa mga torrents before. Kung natatanda yung mga LimeWire. BitTorrent. Matindi, di ba? Yung mga ganyan. Pirate Iba Bay. sa'yo, di na alam ko ano yung So, sobrang resourceful ako pagdating sa ganyan. Kasi that time, wala pang YouTube eh. So you were feeding your mind, Yes. basically. Parang doon, syempre, wala naman akong alam sa sales, wala rin alam sa leadership. Parang tumatak sa akin, never ever, the other people's opinion should never become your reality. Ganda, pare. So, parang Solid. kahit ano pang isipin nila, iniisip nila yon. Pero hindi yun yung realidad mo. So, at early age, pero ng foundation agad yung utak ko na meron na siyang wall eh. Parang kung ano yung titignan ko, kung ano yung papakinggan ko. So basically, keeping the noise out. Yes. Sa tingin ko, correct me if I'm wrong, Yeah. hindi ka magiging ganyan ka-competitive tingin mo kung nakapag-graduate ka ng pag-aaral mo. Kung nakatapos ka. Sa tingin mo, same level of success. Kasi ako yung mga pag pinakinggan mo, let's say, story Manny Pacquiao, Yorme, si Isko Moreno, kung titignan mo, noon kasi hindi sila tapos, di ba? Yes. Bago sila naging successful, tapos saka lang sila nagtapos. Pero kung titignan mo, ang common denominator noon, kasi yung feeling nila na kailangan naming lumaban sa mga nakatapos, Tama. lalo na sa magagandang eskwelahan. So parang yung sinabi mo nga kanina, parang yung feeling na, wala namang mawawala na sa akin eh. So sa tingin mo ba, yun ang, ganun din ang nangyari sa'yo? Yung feeling na, kasi wala namang mawawala, so talagang I'll give it my all. Or tingin mo, kung natapos mo yan, mas mataas pa ang narating mo? Di ko masabi, una, kasi malay ko talaga kung paano pag nakagraduate ako nung gagawin ko that time. But mag-i-stick na lang ako sa nangyayari ngayon. Kung tatanungin ako, may impact ba yon? Una, hindi ko alam. Pero possible maging Iba yung direction ng buhay mo. Pwedeng maging, anong tawag dito, yung average mindset. Kasi laking factor din ng environment eh. Lalo na pag nasa school, magkakaroon kang classmate, best friend, tropa, ang taga nyo nagsama, high school hanggang college. So, minsan nga nagkakaroon pa ng, kaya ako magde-decide kasi ganun din, mag-nursing ka? Sige, nursing din ako. Oo. Parang maapektuhan yung decision ko sa buhay. Depende sa environment. Kaya nga lang yung sa sitwasyon ko before, wala akong environment na ganun, solo ko lang eh. So, wala akong bias o wala akong information na natatanggap na magkakaroon ng ibang option. So, yung nakita ko yung business ng MLM, nakita ko siya best option for me. Parang, yung iba tingin, side hustle lang o kaya extra income. Ako, tingin ko pag-asa. Shit, hindi kailangan graduate. Puhunan lang kailangan. So, pwede yumaman. Tsaka kapal na mukha. Kapal na mukha. Parang, Lakas na loob. yun na yun. Seryoso ba yan? Parang ako yung lugi pag hindi ko siya sineryoso. Kasi wala akong ibang option eh. Hindi naman ako pwede makapasok sa trabaho maganda. Hindi rin ako pwede mag-OFW.
At higit sa lahat, hindi rin ako pwede mag-traditional business. Wala namang pampuhunan. So, yung nakita ko opportunity, talo ako pag hindi ko to tinodo. Ganon yung mindset ko. Parang ako yung talo pag hindi ko siya ginalingan dito. Ganon. So, ngayon, isa ka sa mga top sa company that you belong to. Can you share us maybe ngayon sa point ng buhay mo na mga pinapasalamatan mo? Yung mga tao sa paligid mo, yung mga team mo? Una ko siguro papasalamatan yung mga taong hindi naniwala sa akin. Yun muna, yung mga hindi naniwala. Kasi kung dahil sa kanila, mas naging malakas ako. Dahil sa kanila, mas kailangan kong patibayin yung loob ko. Dahil sa kanila, kailangan kong masipagan. Kasi parang inisip ko kung ease and flow yun, wala akong natutunan eh. Biruin mo, lahat na kausapin ko, kukuha. Di wala akong natutunan. So, mas marami yung natutunan sa mga hindi kumuha. Mga nag-reject sa'yo. Yes, yung mga nag-reject sa akin, mga nag-discourage sa akin. And kung may papasalamatan din ako, of course, una, nasa taas. Wala nang iba. And then, everything, pangalawa, yung family ko. Ang maganda lang sa family ko, asawa ko, of course. Ang maganda lang sa family ko, yung bago pa ako mag-asawa, o bago pa ako magkaroon ng partner. Kasi, nag-business ako ng MLM, hindi pa kami kasali. Hindi pa kami mag-asawa. Maganda lang sa family ko, hindi sila negative. Pero hindi sila supportive. Neutral lang. Hindi ko... yun. Alam mo yun, hindi sila nadi-discourage, wala silang sinasabing pangit. Hindi rin sila sumusuporta. Ganun. Parang wala silang pakialam. Basta sabihin siya, Ken, kaya mo yan. Ganun lang. Yeah. Ganun lang. Hindi, suporta pa nga yun. Wala ganun. Wala ganun. Parang gusto mo yan? Siguro di lang sila nagbo-voice out. Pero sa isip, di ko alam kung ano tumatakbo sa isip nila. Ganon. Siguro masasabi ko rin sa mga listeners natin, kung meron kayong family member na gusto maging successful, supportahan nyo na lang. Kasi you never know kung saan sila pupunta. Correct. Huwag ka na masyadong magdikta ng mga opinion, etc. kung walang dagdag na tulong. Walang ambag. Exactly. Nga. Kasi madalas gano'n di ba? Magsasabi ka ng ganito, pangit yan, blah, blah, blah. Okay kang pakinggan. O ano yung solusyon? Kung wala naman, wala lang yun. Nang di-discourage ka na ng tao na mataas I think a lot of people, just to add lang dan, a lot of people kasi we have our own personal opinions. Yes. Pero sometimes, if it's not founded, parang walang pundasyon na opinion, parang ka lang nag-dump ng projection mo sa kabilang tao. Tama. Gets mo? Kasi dinadjudge na naman tayo ibang tao. Totoo yan. And sometimes, we are unconscious na it's our own limitations pala that we are projecting to that other person. Tama. Grabe. Ganun eh. Hindi, actually, whether we admit it or not, judgmental naman talaga tayo eh. Kumbaga, hindi mo sinasabi vocally, pero sa lahat isip mo... ng tao, I guess. Yeah, Tama ka sa doon. isip mo, parang meron ng ending o kung ano man yung mangyayari sa kanya. Sabi nga nila ang first 5 seconds daw na magpapakilala ka sa isang tao, meron siyang judgment sa pagkatao mo. Totoo yun. Hindi naiwasan. Hindi maiwasan yun. Lahat tayo, kahit tayo guilty doon. Yes. Wala. Parang, okay, mukhang mabait to. Okay, mukhang pagkakatiwalaan to. Di ba? Pero in reality, minsan yung ayaw mo, ending kayo nagiging close. Di ba? Ganun eh. Ang sarap nito Sarap. Charles and James. Pero alam mo ba, first impression ka talaga kay Ken? Mayabang. Suplado. Lahat naman sanay na ako dyan. Yun nga eh. Siguro dahil that's the first vibe sa'yo. Siguro maybe it's facial features mo rin and impression ng mga tao talaga sa'yo. So, siguro tanong ko lang din. Sabi mo nga na isa family mo, no, na before pa kayo mag-asawa, before ka pa magkaroon ng asawa, they were never really supportive. Yeah. And you have a stepdad. Yes. Yung stepdad mo ba, in a way, did he somewhat became a father figure sa'yo? Like, tinulungan ka ba na in any way? Wala rin. Parang, okay, kung ano yung nandyan, pero hindi yung talagang father. Hindi naman ako naghahanap actually. Na Hindi father ko alam figure. hindi ko nga rin alam kung mali ba yun o tama eh. Baka naman, siya na yung tumayong father sa sa mismong sa kanya, sa sarili niya, no? Oo. Actually, marami akong natutunan sa kanilang dalawa. Lalo na yung nagkaanak ako. Kung tatanungin niyo ako, yung panahon na mag-i-start pa lang kami, wala pa yung business, partner na kami ng girlfriend ko that time, which is asawa ko ngayon. Kami yung
normal, typical inom dito, gaming. Walang kahit ano. Parang bahala na ako sa dali ng buhay. Nag-start talaga yung deep dive ng pagdating sa tunay na buhay nung nagkaanak kami. Actually, hindi pa nga lumalabas eh. Yun nalaman na sa pregnancy test, nabuntis siya. Siyempre, dami agad pumasok sa isip ko, literal. Pero one thing na pinangako ko sa sarili ko, hindi pa pwedeng mangyari sa magiging anak ko at magiging mga anak ko pa yung mga pinagdaanan ko before. Doon ako nagkaroon ng 180. So parang nagkaroon ka ng spark talaga na Yes. I'm gonna do this a different way. Yes. Parang hindi pa pwede to. Ibang buhay na yun eh. Parang hindi naman nag-ask yung bata na ilabas siya eh. Nananahimik yun sa langit eh. Pero bro, tanong ko lang like, have you reconnected with your biological or never? Yes. Yes. You did? Yes. Ayun, So pumunta ka ng Japan? Hindi. Oh, paano Yun yung matinding storya, pare. Matindi tong story yung sasabihin ko sa inyo. Fast forward. So, nag-MLM na ako. So, competitive, naging top performer. Pero that time, wala pa rin kaming contact. Sobrang tagal na panahon. I think 8 or 10 years. And then, syempre, naging top performer ako sa company that time. Yung pangalan ko pare, nasa pader. Kenichi Enda. May lumapit sa akin, hindi ko kilala. Sabi niya, kilala mo si Kazuo Enda? Kinilabutan ako agad. Tatay ko po yan. Bakit po? Boss ko yan dati. Kaano-ano mo siya? Sabi ko, tatay ko yan. Siyempre, unang nasa isip ko, Ma'am, meron ba kayong contact? Baka meron kayong pwedeng makakausap or kakilala. Sabi niya, wala na akong contact ng tatay mo. Tagal na ako talent niya eh. Pero meron akong kilalang Hapon na possible kilala tatay mo, si Mr. Oyama. So, kinuha kay number. Of course, wala naman ng ibang option eh. Ito pa, malupit. Nakalimutan ko na yung pangalan ng babae. Kasi, Parang bilis eh. sobrang random eh. Siyempre, priority ko yung And then, tinawag ko kay number. Sumagot. Hindi pa ako marunong maghapon, pare. Number lang alam ko eh. Ichini, Sanchi, Goro ko na Nachik, Yuzu. 1 to 10. So, parang inabot kami ng mga 30 minutes. May mga utal-utal na English na hindi maintindihan. Pero, nakuha ko yung number. Paisa-isa talaga. So, fast forward, natawagan ko. Nag-ring. Sumagot. Tatay ko. Na-contact ko. Hindi worse eh. Actually, nakakalungkot. Yung number, si Mr. Oyama yung nakuhaan ko na number. He passed away 2 days after. Baka yun ang purpose. And then, yung kausap ko pala siya that time, nasa deathbed na siya. Ang dami na nakaturok. Ngayon, doon ko na-realize talaga at mas naging sagrado that everything happens for a reason. I was thinking na, paano kung di ako naging competitive? Eh di wala yung pangalan ko sa pader. Hindi ka makikita ng babae. Hindi ko makikita ng babae. Hindi natin alam yung pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan. Kung ikaw yung babae, message ka dito. Comment ka kung ikaw yung babae. Hanggang sa, hindi ko makakontakt tatay ko. Actually, sobrang excited kong makontakt tatay ko noon. Not because of anything. I just want to inform him. Meron na siyang granddaughter. And after a month, yung pinauwi ko siya dito sa Pilipinas. May pera na that time. So, first time niyang nakita yung apo niya. Yung misis yung first daughter ko. So, kung di dahil kay Mr. Oyama na nasa deathbed na to connect you, hindi mo kaya doon ko na-realize, parang hindi ko naman nilalagyan ng period yung buhay ko sa MLM. Parang, shit, ibang level to. Siguro kaya ako dito dinala. Kasi, paano kung hindi nangyari lahat yan? That's why I'm sobrang fired up ako to talk to people, not just to earn. Given naman. Pero, hindi ko alam kung saan sila pwedeng dalhin eh. Kung kagaya na nangyari sa akin. Baka there's a lot of Kenichi Enda with the same whatever it is, na kung anong pinagdadaan nila sa buhay, but because of this, whatever channel it is, di natin, mystery eh. Pero kahit pa paano, kailangan ma-share ko eh. Kasi kung ano yung nangyari sa akin, pwede mangyari sa kanya much better pa. Much better. Yeah. Parang, pero pinauwi mo siya, kamusta anong conversation nyo? Bakit ka hindi bumalik dito? Doon niya kwento lahat-lahat. Yung na-frame up siya, blah, blah, blah. Pero kwento na lang yun eh. Wala na sa akin yun eh. So, kumbaga, regardless if totoo o hindi,
Basta importante, magkasama tayo ngayon. Yes. Yeah. But I think you appreciated somewhat the clearing. Mm. Kasi parang minsan, Hindi, question actually mark yun. cleared na eh. Bago pa dumating eh. Parang sabi ko nga. Pero may mga question ka nung time din eh. Like, wala na rin. so parang hindi ko rin alam ba't ako ganito eh. You didn't even know the reason. It doesn't matter for It doesn't matter na that time. Parang what matters most, nandito ka sa rap ko. Alam mo, direct first time ko itong narinig sa tawa. Ganun yung approach. Parang, First time yun wala na sense yung emotions na ano eh. Given ng father. So, nandyan, thankful lang talaga ako dahil sa kanya na lumabas ako. Number 1 yun, hindi ko pwede kalimutan yun. Yung secondary, pangit man o maganda, wala na sa akin. Ang importante lang sa akin, kaya sobrang excited ako that time, sobrang proud ako. Ito yung granddaughter mo. Papakilala Parang mo gusto lang. ko rin sabihin sa kanya, indirectly, na hindi mangyayari sa kanya yung lahat ng pinagdaanan ko. Yeah. Parang ganon. Grabe. Pero before we wrap up, meron akong gusto itanong sa kanya eh. Ano yung gusto mo tanong? Na-inspire kasi ako sa storya niya. Like sa low barkada, ano pwede mong i-share na top 3 qualities ng pagiging magaling na salesman? Kasi I'm sure makakatulong ka dyan. Makakatulong ka. Tama. So, number 1, you should know who you are. Yun muna. Kasi lahat, yung iba nakafocus sa how, paano ba yumaman, paano kumita ng malaki, etc. Yung iba naman, alam naman din yung why. Hindi, kaya kailangan kong magganto para ganito eh. Yung iba naman, alam yung what to do, ganyan, when to do. Yun yung usual question, yung 5 question. What, when, where, how, why. Ang hindi talaga na-address madalas yung who. Kasi pag hindi mo kilala kung sino ka, at kung ano yung kaya mo maging, at Who kung you ano want yung to become. kaya mong mangyari sa'yo, hindi mo madidiscover yung yung ibang bagay. Kasi syempre, kunyari, thinking mo sa sarili mo, mahihain ka, hindi mo kaya yan, edi useless din pala yung pag-aaral. Hindi mo siya aralin eh. Kasi umpisa pa lang, alam mo, hindi mo na kaya yan eh. So, ang number 1 na kailangan ma-address, sino ka mo muna talaga. Pag sinabi ka sino ka kasi, we're talking about what you will become. Yes, agree. Kasi pag hindi mo nakikita yung vision, walang action sa present. Vision is something that's gonna happen in future. Dalawa yan eh. Composed of promise and price. The reason why we are willing to pay the price, it is because we know the promise. Parang iPhone or Samsung. Ito kasi mangyari, kaya willing ka bumili. May reward, yeah. Yes, but in our life, in terms of goals, if you do not see the clear promise kung saan ka papunta, hindi ka magbabayad ng presyo. Pag sinabi kong presyo, yun yung sakripisyo, paghihirap, puyat, pagod, etc., etc. Hindi malinaw eh. Sabi nga ng isa sa pinakamatalinong tao before, si Solomon, without vision, people perish. So, hinimay ko yun, ano ba yung perish? Di ba sa truck, perishable goods, do not delay. Tama? Ibig sabihin na agnas, nabubulok. So, ang tao palang walang vision, magpe-perish, hindi mamamatay. Perish. Ibig sabihin, parang silang zombie. Di ba ang zombie na perish? Perish na sila eh. So, pagkagising, papasok na naman ako sa trabaho, wala ka nang pupunta. Parang, inaantay mo nang mawala ka. Alam mo bakit? Wala ka na excitement kasi wala ka ng vision eh. Hindi ka na na-excite kung anong pwede mangyari sa'yo. So, that's number 1. If you're going to ask me ano yung top 3, number 1 ko yung who. Kasi pag alam mo yung sino ka, alam mo kung saan ka papunta. Number 2 is non-ending learning. Kumbaga, ang dami ngayong bago eh. Dati walang TikTok. Dati walang Instagram, Facebook, etc. So if you will not adapt, you will be evaporated in the scene. Kumbaga, hindi ka makaka-relate sa nangyari. And yung iba kasi, minsan nasanay sa old school. Which is, di ba minsan nakikita natin sa pagdating sa business, may mga old school style pa din. Which is okay pa rin naman. Parang wala yung pagkakaiba sa mga sari-sari store na simula bata nandiyan na, tapos hanggang pagtanda natin nandun pa rin. Hindi na sila nakapag-adapt eh. So, kailangan mag-adapt. And lastly, kailangan kung top 3, yung who, and then yung adaptation, yung learnings, actually, para sa akin, walang top 3 eh. Dapat yan pantay-pantay. Lahat yan top 1. Okay. Lahat yan top 1. Pero ano yung pangatlo? Yung pangatlo, kailangan meron kang relationship sa lahat na nakakasama mo. So, building relationships pa rin. Hindi transactional. Hindi transactional.
Kasi galing na ako sa transactional eh. After that, wala na. Ang haba ng buhay. Hindi mo alam kung kailan uli kayo magkakakilala, magkakausap, magkakakonect. So, kung ako rin tatanungin ako ngayon, ano pinaka-asset na meron ako, bukod sa kung ano man, relationship. Kasi ang dami kong kaibigan eh. Dumami kaibigan ko. Dahil naiintindihan ko na parang ito, di ba, may usapan yung diskarte o diploma. Sa akin, connection. Hindi mo na kailangan ng diskarte, hindi mo na kailangan ng diploma kung may ayos ka connection. It's who you know. It's who you know. Because they will choose you. Correct. Kahit magaling pa yung isa o dalawa, madiskarte, madiploma, barkado ko eh. Tama. Tama, ang galing. Pero alam mo, Brian, ang takeaway ko for this podcast episode, alam mo, yung storya niya, unrealize ko 2 bagay. Ano yan? Kailangan meron kang purpose. Tama. Pag meron kang purpose, kailangan may goal ka rin. Yes. Kasi sabi nga niya, pag wala kang goal, di mo alam kung saan ka pupunta. And yung purpose, yung 2 ang pinaka nakita kong key factor kung paano magiging successful ang isang tao. Yan lang. Ako para sa akin, siguro takeaway ko dito direct. And of course, Ken, you never really know what life will bring eh. Yes. I guess, ang maganda lang nangyari sa'yo, in every phase of your life, you were obsessed, not just with winning, but to better yourself. Eh. Yes. And it comes from understanding what you're dealing with, but more than that, who you are as a person. From the time na naglalaro ka pa ng computer games, passion mo yun, gusto mo yun eh. Pogs yun, bro. Diba? At that time, you were obsessed in pursuing, in that context ng time na yun, that the success na you feel, yun yung ini-aim mo. And always being able to adapt. I think in terms of adaptability, importante na, sabi mo nga, yung, nakikita ko dito yung sa mga jeep for example. Sari-sari store, jeep. Huwag mo antayin na yung environment mo forces you to adapt. Kasi by that time, hirap ka na. I'm not saying, again, traditional business still works. Yeah. Pero importante to look beyond the and form. Innovate. Look beyond the form, what is today, and innovate. Ano ba pwede kong gawin? Hindi lang para gumanda yung negosyo ko, ano pa yung pwede kong gawin so that I will feel more purposeful sa ginagawa ko. So, thank you so much, Ken. Thank you, Ken. Maybe, saan ka ba nila makikita? Maybe you can promote. Sa Facebook, Instagram, TikTok, just search Kenichi Enda. Kenichienda. Yan, Kenichi Enda. Wala naman akong ibebenta, just follow me. Kasi di ko rin alam eh. So, I really appreciate this time na... Actually, kaya gusto ko rin ma-expose. Gusto ko ma-share yung story ko eh. Yeah. Kasi sigurado ko, sobrang daming Juan de la Cruz na struggling sa buhay and they're thinking na wala ng pag-asa. I just wanted to hear my story. Baka somehow makatulong ako. Somehow ma-inspire ko sila or mabago isip nila na hindi, meron pa ba't ito nagawa? May matutweak ka lang Yes, na exactly. ano doon. Yes. Isang And this button, wouldn't have happened kung di mo din ako kinulit. Diba? Like, at the end of the day, it's how we put meaning to life. And sana marami po kayo napulot. Direk, any last words that you wanna say? Wala. Abangan nila yung mga pasabog natin. Abangan nila. And with that, thank you so much for watching. Hopefully, marami kayo natutunan dito sa episode na to. We will see you on the next one. Stay pogs! Stay pogs, guys. Cheers! Cheers, guys. Ubus mo na pala. Relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over